Si Cliff Ginko po ay sibak na po sa TV5. Kung inyo pong matatandaan, lumapit po si yung talent sa atin at nung lumapit sa atin, inaksyon naman natin agad, nanawagan pa nga ako dito. Para sa mga taga TV5, News and Current Affairs, wala ho kayo masisisi sa akin dito. Magkasama pa rin tayo. And ako po ay nagtrabaho din sa TV5 News. Nakita ko lang may mga lapses. So kaya sumulat ako kay Chairman Manny V. Pangilinan. At ako po ay hangang-hanga po kay Chairman Manny Pangilinan dahil nagpasalamat pa siya. Salamat naman, sabi niya, Senator, at ipinating mo sa akin to. At ito yung ginawa naming aksyon. Agad-agad napabilis. Apo. Kasi kung hindi tayo napasulat kay Chairman, baka medyo napatagal-tagal. Kaya again, Chairman Manny Pangilinan, Sir, talaga napakabuti niyo po, napakabilis niyo po umaksyon. Ito po ulit na nangyari. Nang lumapit po sa amin yung talent na nagreklamo laban kay Cliff Ginko dahil sa umano'y pangmamolestya sa kanya sa isang hotel, nalasing at minolestya, nilapitan po namin, dumaan po kami sa tinatawag na proseso. Pumunta po kami sa Vice President ng News, sa tanggapan po ni Miss Lucy Cruz Valdez, at nakausap po namin yung pangalan ay Leia para iparating. Ang purpose namin ay para ipaalam yung reklamo and then ipatawag si talent at ipatawag itong si Cliff at imbestigahan and etc. Ang nangyari sa halip, nag-intay po kami ng ilang araw, binalikan po kami ni Leia at ang sinabi, magreklamo na lang, sasagutin na lang yun ni Cliff. Number 1 yan, nakakainit ulo. Pangalawa, nabalitaan namin na si Cliff ay paggalagala lang dyan sa newsroom sa baba. Pangising-isi raw. Pangatlo, pinagtatawanan pa raw allegedly ng mga kasamahan ni Cliff. Pang-apat, binigyan ng envelope na may nakalagay na 5,000 parang suhol. Kumapit ka lang. Pang-lima, tinanggal ng EP. Pang-anim, si EP tumakbo ng ibang bansa para makaiwas sa responsibilidad. Ang dami mga lapses. Kaya nagsalita na po ako rito sa Wanted sa Radyo na hindi ko dapat gawin yon. Pero pag hindi ko po ginawa yon, sasabihin, palibasa taga dyan ka, kasabot ka sa cover-up. And I don't want that. Hindi ko sisirain ng aking karir, ang tiwala sa akin ng taong bayan, mga bumoto sa akin, and for so many years, marami akong followers dito, dahil lamang sa ng ilan dyan sa News and Public Affairs. Like I said, and I'll say it again, noong panahon when I was working here, isa po ako sa mga nasuspindi na. I admit that. Kung ano man po yung violation ko, tanggap ko po yun, hindi ako magreklamo. On the spot, within 48 hours, suspended agad ako. And tanggap ko yun. Sana, consistent, i-implement yung ganong klaseng patakaran. Pati mga kapatid ko, sa Erwin Saben, titi kami. Nasuspindi kami. Siguro dahil matapang. Si Paul Padua, na EP ko, associate producer ko, nakipag-diskusyon lang siya sa isang security guard. Nagsumbong security guard sa management, sa BP ng news. Suspended. Ako may pagsabihan na ako ng security guard dahil hindi pinapasok yung bisita ko. Napagalitan ko security guard, hindi ko pinapasok bisita ko. Dinala agad ako sa kataas-taasan. Suspended. Bakit itong si Cliff hindi masuspindi? Malaman lamang ko, ito pala ay inaanak ng isang mataas na opisyal sa TV5. Pag tropa, hindi nyo suspindihin, untouchable. Hindi pwede yun. Kailangan patas. Kaya nga dapat patas ang pagpapa-implement sa patakaran, sa batas. Now, nasuspindi na itong si Cliff, sibak na po siya, at least nandyan yung hustisya na nakamit. At ang gusto ko pa pong sabihin sa inyo na na-appreciate ko itong si Chairman MVP ay yung kanyang commitment na lahat ng klaseng tulong ibibigay niya doon sa talent, sa victim. Halimbawa sa pagpapatherapy kasi na-trauma yung bata. Opo. At kung ano pa yung mga kakailanganin ng talent, bubuhos ng tulong ang TV5. Napakaganda. Dahil nakarating kay Chairman MVP. Kung hindi nakarating sa kanya, wala. Kung hindi nakarating sa atin, magkakaroon ng takipan. Maniwala ka sa hindi, itaga mo pa sa bato. Pinagtatawanan pa yung pobre. Nung nakarating sa atin, pati tayo gusto pang bulahin,
Akala siguro talent pa rin ako noon na pinipitik-pitik lang nila. Eh, hindi naman ako talent. Kasi nung panahon, nandito ako sa radyo. Alam mo naman yung panahon niya. Konting spokening lang dyan, konting mali lang. Te-text ka agad. Hoy, report sa office ng HR. Totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Now it can be told. Totoo yan. May masabi lang ako, magalit lang ako dito, meron lang ako masigawan, mapagalitan, na trabaho ko lang naman gagawin yon. Tawag agad sa HR. Pagagalitan, lelekturan, te-textan. Habang dito ako, hindi ko malaman kung ano gagawin ko. May text dito na pinagagalitan ako, may text dito namang nagsusumbong. Ganon. Sobrang stricto. Okay lang. No problem. I stayed on. Because I love the job. Ang gusto ko lang dapat patas. Kung ganun yung ginagawa mo sa mga anchor, ganun yung gawin mo rin sa mga tropa mo sa baba. Yun ang request ko. Diba? And wala akong sama ng loob. Nahulangkat lang to kasi nagkamali kayo. Kumbaga doon yung humabol yung karma. Yan din ang sinabi ko nung nag-hearing sa public services. Yung nag one way sa busway, yung De Vera Lim, Christopher De Vera Lim, na hinatid pa ng mga Coast Guard sa kondo niya. Pinagalitan ko yung mga taga-Coast Guard, pinasuspindi ko. Yung dalawang Coast Guard sa DOTR, sabi ko masuspindi din dapat yan. Sabi nung mga taga-Coast Guard, maging yung pulis, ba't ako masuspindi? Wala namang kasalanan. Pasapasan sabi ko, bakit? Kasi pag mahirap yon na duman sa busway at lasing, sigurado ako, kulong agad yon. Pero dahil mayaman, hinatid nyo pa sa kondo. Selective justice ang ginawa nyo. Na-high blood ako doon. Yung pulis, dumating na. O, sabi ng DOTR, ito, lasing, ante. Lasing ba? Amoy alak eh. O sige, kayo nang bahala dyan. Umalis, sabi ko, ay, suspindihin ka rin. Alam mo na lasing, at alam mo may batas tayo ng anti-drunk and drug driving law. Hindi mo pa kinuha at dinala sa presinto. Sabi ko, that is selective justice. Kasi palibasa yung mayaman, SUV, o maybe siguro baka may, gano'n. Pinalusot nyo. Pero kung yun ay delivery driver, o rider, regular, o sabihin natin banyon at, di ba, at nagdi-deliver. Baka pinagbabatok-batukan na may kasamang tadyak si Papa. Pasok ka sa presinto. Bukol-bukol ng katawan. Mayaman, abay sinamahan pa sa kondo. Drive. May nag-drive, may driver, may bodyguard, may backup pa. Saan ka nakita ang sarap ng buhay? Sarap nun, sir. At pagdating ng kondo, nagpa-selfie pa yung mga ungas. Kulang na lang mag-ganon eh. Hindi ka pakita sa selfie. O ano yan? Kasi mayaman? Kasi tropa? Ganun yung sinasabi ko dito. Dapat pantay-pantay. Wala dapat nakalamang. So again, nagpapasalamat po ako kay Chairman Manny B. Pangilinan, sir. And mind you, never, ever, ever in one moment, tumawag sa akin si Chairman Pangilinan para mang-arbor ng mga kaso ko. Never. Pero yung mga alipore sa baba, nang-arbor. Oo. Pero si MVP, never. Kahit na minsan nasasagasaan ko na yung pala sister company na affiliated sa TV5, never ako nakarinig ng sabihin mo ngayon si Rapi, kasama, hindi niya ginawa yun. Kung minsan mga kaibigan pa niya, malalaman ko na lang, best friend niya, matalik na kaibigan niya, nasasagasaan ko na, wala akong marinig. Kahit patas konti. Talaga, napakagaling. Chairman Pangilinan, sumasaludo po ako sa inyo. Napakapatas nyo, napakagaling nyo po. Chairman Manny V. Pangilinan, mabuhay po kayo.